Attorney, bago lang sa ibang balita, sapat ba yung People's Initiative na paraan para sa pagbabago ng ating saligang batas? Pagdating lalo na sa pagbabago sa mga probisyon o ilang probisyon sa pang-ekonomiya. Binasa ko uli kasi yung desisyon ng Lambino, no? At ang sabi ng Korte Suprema, bagamat yan ay meron ng implementing law, yung ROCO law, para nga ipatupad ang amendment, pwede lang yan kung isa lang ang babaguhin sa saligang batas. So sinunod naman itong mga nasa likod ng bribery initiative na isa lang ang babaguhin nila. Yung voting jointly instead of voting separately kapag Kongreso ang nag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas. Pero ang sabi din doon sa desisyon ng Korte Suprema, kapag maramihan naman ang pagbabago, yung revision na tinatawag ay hindi sapat yung batas na ROCO law para ipatupad itong People's Initiative. Malinaw po yan, no? Pero halimbawa, attorney, kumbaga, nakita nila na isa sa mga harang siguro o hadlang para lubusan na ma-edit, mabago yung ating konstitusyon na yung voting separately. So, isusulong nila yung People's Initiative. And after noon, posibleng sila na magkakaroon ng either or CONAS yung possible niyan, di ba? Na gagawin nila. Hindi ba yun, kumbaga, maaring idugtong? Kasi sila din yung nag-initiate. At maaring masabi na maramihan yung purpose ng Well, ang sabi ng Korte Suprema, kung maraming babaguhin, hindi sapat yung batas na implementing. Kaya nga po, hindi natuloy yung unang pirma kasi marami silang nais baguhin sa saligang batas. Pagdating naman po dito sa voting separately, voting jointly, yung katotohanan na yan ang gusto baguhin ng mga proponent nitong bribery change, nagpapatunay talaga na naniniwala sila na talagang dapat sa ngayon, kung magkakaroon ng CONAS, talagang dapat voting separately ang Senado at ang Kamara de Representantes. Dahil bakit mo pa babaguhin yun kung ikay naniniwala na talagang voting jointly naman ang nakasaad sa ating saligang batas?